Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. So, ito na. Medyo nagpahinga tayo ng ilang araw dahil sa ang aking Facebook account ay suspended na dahil sa nagngangalit na mga bangag. Hindi nila nagugustuhan ang aking real talk. So, dito na lang tayo magre-real talk sa YouTube. So, i-discuss natin yung mga nangyayari ngayong kaganapan na mukhang mababasura na sa kangkungan ang impeachment ni VP Sara. So, that's great news actually. It's great news na mababasura na yan at hindi na mabibigyan pa ng pagkakataong bastusin at balahurain pa nila si VP Sara. Pero technically, if ako ang tatanungin, gusto ko sanang matuloy yan eh. Kasi kung matutuloy yan, that means na mailalatag ni VP Sara yung kanyang mga proof na she was innocent and she is also not doing anything bad sa pondo ng taong bayan. Alam naman natin yan. Sinabi ko na yan sa inyo dati na ibintang nyo na lahat kay VP Sara, wag lang ang pangungurakot dahil malaki ang kanyang resibo at ang resibo na yan ay nasa Davao City. Remember, ang Davao City is zero utang. Yan ang kauna-unahang city sa Pilipinas na zero utang. Ewan ko yung ibang city pa. Pero I'm pretty sure, VP Sara, she left being a mayor and she has no utang in Davao City. Like she left it with zero utang. Okay? Zero debt free ang Davao City. So, hindi nyo pwedeng ibintang sa kanya ang pangungurakot dahil napaka-imposible niyan. At ayaw ni VP Sara ng ganyan. Na mga Dutertes, to be exact. So, yon. So, ito nga, ibabasura na, pero nagkukumahol ang mga NPA at komunista na pinangungunahan ni Laila Dilimaw at ni child abuser na si Franz Castro na mas makunat pa sa kalyo ng mga pako. At yung mga itong nangingidnap na mga kabataan, NPA, Raul Manuel, at yung mga kasamahan pa nilang, iba pang kasamahan nilang mga NPA at mga komunistang pinatumba ng mga Dutertes dahil walang puwang sa mundo. Dahil ang mga tao na yan ay nang-aabuso at lumalaban sa gobyerno. At ang mga tao na yan ay lumalaban sa ating mga men in uniform. Pero dahil gusto nilang lipulin ang mga matitinong tao sa Pilipinas, ang mga Dutertes ang napili nila dahil hindi rin sila pinalagpas ng mga Duterte sa kanilang mga kasamaan nung namumuno pang bilang presidente si PRRD. Kaya nga 'di ba, dinala nila sa Hague sa ICC si PRRD dahil gusto nilang gantihan dahil nilipol sila, inubos sa mga Dutertes ang kasamaan ng mga NPA. Kaya gumaganti yan sila. Yan ang katotohanan dyan. Okay? So now, nakakatawa lang dahil ang gobyernong bangag ay nagtawag ng resignation pero most of it, I think I would say 90% naman ang nag-resign, hindi naman tinanggap. Ganyan ka bungol. Alam nyo bang bungol yung presidente nyo, ha? Nalilito siya sa kung anong gagawin niya sa bansa niya at kung anong mga desisyon niya sa buhay. Nalilito siya. Hindi niya alam kung anong nararapat gawin. Kaya, ayan. Dahil sa kanyang kalituhan, hindi niya alam kung anong uunahin niyang resolbahin dahil wala siyang maresolba. Dahil puro problema lang ang binibigay niya sa taong bayan. Alam niyo ba kung itong si Bangag, nagtrabaho lang to na maayos? Sana na-redeem niya ang pangalan ng mga Marcos. Pero 3 taon na siya, wala pa rin nangyayaring pag-unlad sa bansang Pilipinas. Bagkus lalo itong dumadaos-dos. Pabagsak. Papunta sa lusak. Yung ganon. Alam niyo ba, pag nanonood ako ng itong teleserye ni Tanggol, napakadumi ng Quiapo.
at Maynila na kagagawan din naman nitong si Lacuna. So, yeah. Lacuna ba yun o Lacuna? Sa Lacuna. The lady ex-mayor there na pinalitan na ni Yorme Isko. Napakadumi ng Pilipinas na sana ay babalik na yan sa pagkalinis dahil nandiyan na si Yorme. Pero kung titignan mo, yung mga hinayupak na nagnanakaw ng pera ng taong bayan, kung inaasikaso lang nila na maayos at hindi nila kinukurakot ang pera ng taong bayan, napakalinis ng Pilipinas. Bakit kanyo? Kasi mailalaan nila yung mga pondo at pera sa tamang pagkakagastusan, sa tamang pagkakagamitan. Pero dahil inuuna nila yung kanilang pansariling kapakinabangan at pagnanakaw sa pera ng taong bayan, kaya ang Pilipinas ay nananatiling mahirap. Ang Pilipinas ay nananatiling dugyot. Ang Pilipinas ay nananatiling mga walang disiplina ang mga tao dahil mismo ang mga namumuno ay mga walang pakialam at mga dugyot din na mga nilalang. Yun. Kasi kung ano yung puno, siya din ang bunga eh. So, kung ang pinuno at namumuno ay ganyan, kadugyot at walang pakialam, ganyan din ang nangyayari sa mga miyembro, sa mga tao. Ang mga tao sasabihin, lalabag na lang kami sa batas. Yung presidente nga lumalabag sa batas, hindi nga sumusunod na maayos. Sila nga nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ganyan na lang din ang gagawin namin. Ganyan ang nangyayari. Kaya hindi talaga maganda ang pamamalakad ng administrasyong bangag ngayon. So, kawawa ang mga Pilipino, pero nakakakita pa rin ako ng konting liwanag at nakakakita pa rin ako ng pag-asa kapag ang napalitan na ng presidente ng ating Vice President Sara Duterte. Kapag siya na ang naging presidente, I'm pretty sure kahit papano makakabang muli ang bansang Pilipinas. Yan ang nakikita ko. So, meron pa tayong natitirang pag-asa. Meron pa tayong nauulinigang pag-asa sa mga susunod na mangyayari. Nakikita ko pa ang natitirang pag-asa kapag si Vice President na ang naging Pangulo ng Pilipinas. Yan ang nakikita ko dyan. So, let's just wait and see what's gonna happen. So, everyone is gonna be okay. Okay? Huwag tayo mawalan ng pag-asa, meron pa yan. Kapag nawala na ang administrasyong bangag at mapalitan lahat ng mga kalahi niyang mga kawatan, magiging okay din ang bansang Pilipinas. Okay? So, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil magkakaroon din ng katahimikan at pag-unlad ang bansang Pilipinas kapag si VP Sara na ang naging Pangulo ng Philippines. Okay? Please like, subscribe, comment, and share. Okay? Thank you kung whoever is listening and watching to me. Bye-bye.